Alright, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Ito po si Tom Merdina, yung wala sa At ito naman po si Papa Osin Odivir. So, ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ay! Isika mo na, dali. La 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 la. Isika na namin, dali. Ito si Mama Loy, nag-uulan. Ay, parang Melchang. Ha? Diba? Diba? Napagtripan ko yung brooch eh. Buti, inismitan mo yung isa. Alin? No? Tita Mel. Ha? Diba? Diretso na natin pag-usapan ito. Dahil meron pong nagtatanong sa amin kung totoo bang buntis si Sarah Geronimo. Ha? Bakit? O, di wag na. Madali akong kausap, mamaloy. Bakit yun? Oo, hayaan mo na kung ayaw nyo. Hindi gusto nga namin yun. Si ba ayaw? Oo, di ba? Pero bakit Lahat nila tayo tanong? gusto Yes. na magbuntis na. Kung mabalitaan natin buntis sa si Sarah. Yes. Kaya lang, yun ang sapantahalang naman. Oh. Eh kasi nga, parang meron daw bump sa tiyan ni Sarah, hindi ba? Oo, nakita mo yun? Yung video, yung bumababa siyang hagdan. Oo. Tsaka yung paglalakad niya, parang, di ba, parang dahan-dahan, parang Oo, maingat, di ba? Sa ngayon, wala pang mga paglilinaw mula sa kampo ng mga Gudicelli at Geronimo. Oo, itatanong natin yan sa tatay niya. Since nag-duet sila, si Sarah at si Ka Jerry, talaga namang sobrang nakakatuwa. Delphine. Ang tago. Kaya sabi ka, Jerry. Bakit? Jerry Ross. Sabi ko, ako pa mag-explain ng joke. Sabi niya, iniisip ko, saan galing yung Jerry? Jerry Heron. Ka Jerry. Sabi ko nga, sabi ko, Delphine. Kaya nga, Delphine nga, tagal-tagal na. Gusto ako pa yata mag-explain na joke nga yung Ka Jerry. Ano ba yan? Si Ka Delphine. Si Daddy Delphine. Nakakatuwa yung kanilang duet, ha? Oh, yes! Diba? Diba talagang ang sabi nga ni Sarah, regalo daw niya yun sa sarili niya. Siyempre, she celebrated her 38th birthday noong July 25. Oo. At bilang birthday gift niya sa sarili niya at sa tatay niya at sa mga fans niya, ayan, nag-cover sila nung awitin ni Jose Marie Chan na may titulong Refrain. Correct. Dahil daw talagang gusto pala ni Daddy na mag-singer. Yun pala yung pangarap ni Daddy. Si Daddy nung araw, nung bata pa siya, gusto niya maging singer. Yes, May kaya daw- boses, ha? Maganda. Diba nga na yung sabi mo may katimbre siya na boses? Oo. Kung hindi Jose Marie Chan, Yes. Tirso Cruz III. Yes! Oh. Memories channel in the Chevrolet Chuva. Channel in the Chevrolet Chenes. Ganyan ba yung baklang version mo? Ano ba yung writer? Wow, kung makapagtawa kayo. Ay. Ano kayo, mga barako? Ha? Ha? Mas bakla pa sa akin, no? Hindi, no? Sobrang happy ni Sarah G kasi nga nung nag-shoot sila nun, andun din yung mama niya, si Mami Divine. Pero Mama Noy, parang slight lang pinakita. Oo Eh, nga, behind the scene lang yun kasi, nahagip na. Dahil talaga naman ang highlight doon, si Daddy Delphine, dahil sila yung magka-duet. Pero Mama Noy, kasi nanay yun eh. Oo, mga bang tatay? Hindi, kuya. Kasi kuya, maganda sanang ibalita yan na okay si Sarah G at saka yung nanay niya. Eh, okay naman na. Gusto mo pag-awayin, ano ba Rena? ang problema? Pwede natin gawa ng paraan yan. Total, malakas ka naman sa amin. Hindi. Oh, parang may problema ka dun, Rena. Hindi, wala naman Mama Noy. Ha? Nabiting lang ako ng kaunti. Nabitin. Kasi mabilis lang. Mabilis lang na ipinakita. O, hindi naman natin alam kung anong rason doon. Malay mo, magkaroon din ng duet si Mami Divine tsaka si Sarah. Oo. At maganda rin yata ang boses ni Mami D. Di ba? Oo. Kaya lang, kuya. Oo. 38 na si Sarah eh. Oo, ngayon. Naman ngayon. Eh, next year, 39 na siya. Oo. Naku, oo naman, no? Kasi 2 years from now, 40 na siya. Oh. Diba? Ano balik? Ano mali ano issue eh. doon? Last week lang, 37 siya. Bago Oo nung nga. birthday niya. Kaya nga. O alam niya ba, 2 years ago? Ano? Kung ano nangyari? Oo. Ano? Wala. 36 siya. Ha? Talaga ba? O yan ang gusto niyo, di ba? Sige, labanan tayo ng numero.
Kakaloka. Si Brenna kasi mo. Ang daming issue ni Brenna. Ito Ang kasi- importante, di ba, nakita natin Oo. na masaya si Sarah Geronimo. Yeah, With kasama her sila. parents, Yeah. di ba? Hindi, kasi Mama Loy, ang akin lang naman, Oh. caretaker na kasi siya. Oh, ngayon, ang Hindi issue. pa siya nagbubuntis. Alam mo, Wow. na-jug ka lang ni Juliet. Kaya, Napagbigyan Ano lang ka eh. naman? Bakit ikaw, lagi-lagi ka namang merong channeling. Oo, Hindi ka nga. na ulit nagbuntis. Saan? Sa CR yan eh, no? Ha? May kwento. Oh, hindi naman, tayo lang naman dito. Dapat naman tayo dito na... Kwento mo yung nangyari kagabi. Di ba Oo. sabay kayo naligo ka mo? Oo, tapos talagang sinadyang ihulog ni Brenna yung sabong. Ano ka ba? Oo. Yun ang naganap. Yun ang naganap. Oo. Ayun. Paano? Oo. Ganun naman ba dapat lagi? Oo. Na pag hinuhulog ang sabon, may nagaganap. Ay? Tama ba yun? Tama ba yun, Charmaine? Oo. Hindi magandang biro yan, Mare. Oo, Brenna. Oo. Naka-tuwadless ka. Oo. Sana all. Parang Hindi daw- Lord, patuwa. Hindi daw ganun, Nay. Binuhat daw siya. Tapos inano doon sa pader eh. Inangklang ganun, oh. Hindi, Nay. Sinampay daw siya. Sa likod ng pinto. Dun sa hook. Walang pinto nga. Kurtina lang, yung parang nylon. Kaya. Doon lumapit si Brenna eh. Ay, ang tara. Grabe. Oo, muntik mahuli eh. Buti kapit ka sa notes ko. Ay! Sabi! Oo. Sabi! Well, anyway, going back, alam mo, hindi naman sa panahon ngayon, parang hindi na angkop na pag matagal nang magjowa or pag nagkakaedad na yung babae, pinipressure siya na magbuntis Yes. or mag-asawa. Sa case ni Sarah, according to Mateo, no? Kasi nakalagay yan sa versikulo 3 talata 24 ng Mateo. Ay, iba yun. Bible verse. Bible verse. So sorry. Sabi ni Mateo, hindi naman daw nila kinukontrol. Kung ibibigay, tatanggapin. Kung Yes. hindi para madaliin. In God's perfect time. Oo, Diba? exactly. So, yun ang intayin natin. Pero alam mo, sobra kaming excited, Kung sakali man na talagang mababalitaan natin o mag-a-announce sila na buntis na si Sarah. Yes, Ooh, na we're diba? pregnant, diba? Magdidiwang ang buong bayan. Oo. Yes. So, sa ngayon, si Sarah talaga ay nag-enjoy pa sa ibang bansa. Nandun siya sa London ngayon. Diba? Kaya naman... Nay, iba yun. Ibang Sarah yun. Yung vice president yun. Sabi ko daw tapos. Sansad ka na naman. Akala ko din yun na naman nakuha. Ano ba yan? Ay, naku. Ibang Sarah. O anyway, basta kung ano't ano man, walang pressure dapat na mangingibabaw kasi pag lalong pinipressure na uudlot. Oo. Katulad nito, may isang blind item lang. Oo. Sinagot dun sa comment section kung sino yung blind item na buntis, down, na totoo ba nakasal na sila sa US, kaya buntis at talagang maiintindihan naman daw kung buntis kasi nga kasal, kasi nga sila naman ang laging magkasama, bla bla bla. Oo. Tapos dun sa comment section, ang itinuturo, si Kim Sure? Atienza. Siyempre buntis, di ba? Alam mo, Atienza yan. Nakakaloka kayo. Huwag pumunti si Kim Atienza. Siyempre, Chu. Naku. Malay mo naman. Ay, naku, tanong mo na nga lang kay Ka Jerry. So ayan nga, kasi nga, tinan mo yan wala namang direktang pag-amin mula kay Kim Chu. Oo. Pero ilang taon na si Kim Chu? 36. Yes. Ako naman, bilang tagamasid sa labas, wala namang problema kung mabubuntis si Kim. Oo. Di ba? Lalo na kung proud naman at Diyos ko, 36 na. Imaginein mo, pag mag 1-year-old yung bata, 37 na siya. Tama. Pag nag 2 years old yun, Yan. 38 na siya. Sakto. Oh? Oo ba? Tapos alam niyo ba, kung mag 3 years old na yung bata, naku, 39 na siya. Ha? Tama. Pag nag 4 years old naman yung bata, di 40 na siya. Ayun, tama. Bakit tayo pa ulit-ulit ng joke? Nakakaloka kayo. Totoo naman yun. Ito naman. Kasi, Bakit may point kayo? di ba? Oo. Kasi, Oo.
Anyway, huwag natin ding madaliin si Kim Chiu kasi kung yung blind item na yun ang tinuturo si Kim Chiu at kung totoo man, di ba, na baby bump yun, at si Paolo ang ama, sino naman ang hindi matutuwa? Ay, marami rin matutuwa. Lalo yung mga Kim Pao fans. Yes. Oo, Mari, alam mo naman yan, hindi ba? Matutuwa ang madlang pipon kung mababalitaan natin buntis si Kim. Oh. Diba? Actually, nakausap ko yung kapatid ni Kim, no? Na si Pika. Sinabi sa akin ni Pika, Pikachu yun! Cartoons! Sino ba yung mga nakakausap? Ba't mali-mali? Sino ba yung mga kasalubong mo ba? Kanina si Ka Jerry, tapos si Kim Atienza. Ngayon si Pikachu. Saan ba yan? Sino ba yan? basta nasa Australia na yung si Kim Chiu. Ay, dun Yung sa Kim Pao. ASAP. Oo. Yes, ASAP Australia. Yes. Na sobrang successful kasi sold out yung dalawang show. Yes. Congratulations, ABS-CBN. Alam mo, nabanggit mo yan, Noy. Baklang. Ikaw na nakahalata ka. And speaking of Australia na, dun sa ASAP na, Yes. standing ovation yung mga tao sa song number ni Ay! Ann Curtis. Ay, Diba? Oh, di ba? Yes. At biro mo na dream come true pala yun ni Ann. Na makapag-perform din sa Australia kasi first time pala niyang kumanta at mag-perform para sa mga kababayan niyang Australiano. Oo, kasi half Australian si... Yes! Ann. Kaya daw her knees were shaking. Di lang daw alam ng mga tao kung gaano siya kakabado. Di ba? At hindi doon natapos dumalawang kanta pa siya. Di ba? Nagwala tuloy lalo yung mga tao. Di ba? Dahil nga more daw. Lalo Di ba? mga Manoy, I'm sure proud na proud sa kanya si Daddy Res. Res. Curtis! Dagat. Cortez. Cortez yun! Teka lang. Alam, nagkakahawa na. Kasi sino din nakakausap ni Morena. Oo nga, nakakaloka. Pero at least hindi lang yan, additional si James Reid din well uploaded din. Kasi Australian din siya. Oh. Lumabas siya ngayon, nag-anuhan yung mga taga-OC na mga Phil-Am. Diba? Yes. Meron bakit? Speaking of James Reid, Oh. di ba lumabas na yung Someone Someday nila sa Netflix? Ay, Oh. nag-start na. Yes, Start na. Maloy. Bakit? Naku. Naku, hindi ko pa napapanood yan. Ah, talaga Gusto ko ba? mapanood yan. Oo. Nag-iipon ako ng episodes sa ayoko na bibitin. Para diretso-diretso, no? Correct, oo. Naku, makaso yung ibang mga netizen talaga. Bakit? Oo. Lumabas sa Reddit, nagko-comment sila doon sa acting ni James Reid. Na ano daw? Oo, para lang daw nagre-recite sa classroom. Ganun ba? Oo. Ako, hindi naman ako makapag-judge dyan. I Kasi, know, syempre, nga. alam mo, acting coach ako, ha? Kaya hindi ko Yeah, naman tama. masabi yan, ano? Ay. Pag napanood ko, sasabihin ko rin sa inyo, Oo. no? Although, syempre, speaking of acting coach, ayan, August 29 and 30, meron Ayan. kami Ay, sa, yes. sa OGDS Acting Workshop, ang Yes. teens and adults. Ayan, kumontak lamang kayo dyan sa aming FB page. Yeah. Ayan. So, anyway, ayoko ma-judge naman si James Reid. O, ano pa bang sinabi? Ito pa ma, ang sabi ng ibang netizen. Naiinis pa rin ako, ang bano umacting ni James Reid. Sorry. Ay, ganun. Grabe Hindi, naman. huwag mo nang Oo. panoorin kasi naapektuhan ka. Pagka ganun nakaka-apekto sa atin, sa mental health natin, huwag na nating panoorin yung Yun na nga. kinabubuisit natin. Yun na nga. Siyempre, yung mga fans ni James Reid, na-appreciate naman yun. Oh, ano pa? Oo, tapos sabi dito, nalamyaan ako sa acting ni Kat at ni James. Di ko na tinapos yung episode 1. may Mga pati si ganyan. Kat nadamay na. Oh, Ang dami na ngayon mga acting coach, ano? Oo nga. Critics. Oo nga. Oo nga. Uy, ba't naman si Tita Cora gandang-ganda doon? Kasi napanood niya yung first 2 episodes. Oo. Oo. Nakakaloka. Oo, kailangan natin mapanood nga ito ma kung ano ba talaga. Di bali pa panoorin natin yun. Yes. O yung mga nakapanood na po dyan, comment Comment below. below. Oo, comment below para mabigyan niyo po kami ng feedback ninyo kung Oo. kamusta ang acting ni Yes. James Reid at saka ni Catherine Bernardo sa Someone Someday. Oo. Kasi nga, Ano ba yung theme song yan? Someone, someday, beneath the pale moonlight. Someone someday, I know you'll move a mountain. Mali. Ano ba? Mali yan. Mali. Ano ba? But someone someday road. Somewhere down the road yun! ano ba yan? Kinilit. Ano ba yan?
Speaking of Catherine, kuya. Oh. Alam mo, binabas yan eh. Sino? Si Si Catherine? Catherine, kuya. Bakit? Dahil sa ano niya, sa suot niya. Ha? Suot niya saan? Sa isang promo, kuya. Ah! May alam ka ba dyan, Tamerlane? Yung promo niya ng Someone Someday. Oo. Oo, kasi nga daw sa Reddit din to ha. Oo. Yung suot na shorts. Oo. Kasi ito na, sabi diba mga netizen. Sinabi? Ito, yes ma'am. Ito naman, ito. Oh. Ang sabi, nagmukhang panty ng lola mo yung kay KB. Ha? Maluwag kasi dapat smaller size pa. Pero kay Hailey, high fashion dahil fit yung size. Kasi sinuto ni Hailey Bieber. Ah. Yung damit na to, same. Oo, kaya alam mo yon pinagkumpara. Pero si Hailey Bieber kasi, long-legged. So yun ang sabi. Oo. Tapos yung iba, sabi pa ma, ito. Yung half slip, oy, ginagamit pa namin ng millennials yun sa undergarment short, sa school uniform, back in the day. Ha, ha, ha. Pero half slip yung tawag ng lola ko dyan. Parang half slip daw. Alam mo, hindi talaga, no? Siyempre, kahit nami-makeup tayo sa Reddit, no? Na lagi naman nila sinasabi, nami-makeup tayo. Oo. Na. Di tapos ang usapan. O, diba? Yung akin lang, talaga namang malakas ang loob ng mga nasa Reddit. Dahil kahit naman ako nagtatago sa isang pseudonym o sa isang alias, kaya kong mag-comment ng ganun. Kasi hindi naman ako nila madidetect. Yeah. Dahil nagtatago naman ako sa isang pangalan. So, ganun sila kalalakas ang loob. Kasi kung yung tunay nilang pangalan, ang ibabalandra nila doon, syempre mag-iingat sila sa pagko-comment. Eh sa Reddit kasi talagang bardagulan dyan. Andyan yung matatalino rin. Ayan. Andyan yung mga may kaya sa buhay. Minsan meron ka rin matatagpuan na mga may sense ang comment. Di ba? So sari-sari, parang sa Facebook din. Itong kay Catherine, I'm sure nakarating din kay Catherine yan. Yes. Na binabash yung kanyang outfit, no? Pero, syempre, yung iba, sinisisi yung stylist. Yeah. Tama? Tama. Loy, ikaw stylist ka, Loy. Oo. Oh. Eh pero Nay kasi, even mga Hollywood stars naman, di ba Oh. Nay, na-experience din yung ganyan. Na minsan, yung style na gusto nyo ma-achieve Oo. nung artista at saka nung stylist, eh nagmamatch. Pero Oh. para sa mga nakakakita, hindi sila happy. Pero ang importante kasi doon, hindi naman yung susuotin ng artista kung hindi sila approve, di ba? Hindi naman sila at the mercy of the stylist lang na kahit ano ipasuot. Meron silang prerogative na, ay ayoko yan, ay masyadong malaki. Kung para kay Catherine, she found it stylish, di ba? And she found it fashionable. Nagampanan nung stylist yung trabaho niya, di ba? At i-approve naman yan, di ba, mamamagay, bago niya isuot? Oo. Okay. Pinag-uusapan yan, Pinag-uusapan papakita naman. sa'yo. Pag suot mo na, nakita mo sa salamin, hindi bagay sa'yo, pwede mo papalitan. talaga? Kaya mga Okay. stylist, may mga baon niya ng mga 5 hanggang 8 Correct. Para pag di ba? nung una sa picture na gustuhan, tapos nung sinuot, ay hindi naman pala, meron pang reserba. Yes! Oo. At saka yun nga na yun, ba sabi mo nga, you can never please everybody. And style is relative, di ba? Kamag-anak pala ako. Gaga! Relative! Depende sa bawat isang tao. Oo. Kung ano yung maganda sa'yo, pwedeng hindi maganda sa akin. Oo. Ganon. Si Breno talaga. Oo. Pero Oo. speaking of relative, ma, Oh. Ano? yung bagong stylist daw kasi ni Catherine ngayon, relative daw ng jowa niya. Jowa niya. O si Mayor Mark Alcala. Yun ang bagong stylist. Oo, Sino? pinsan daw ni Mark, ni Mayor Mark. Ang alam ko si Kim and Bupya pang ano niya, yung stylist niya. Eh bakit syempre di ba minsan sumusubok tayo ng iba-iba depende sa mga okasyon na pinupuntahan natin. Yes, sa bagay. Oo, normal yun. Pero syempre Sino alam kaya mo, nag-style nung oversized na ano, na shorts na yun? Mas- Oo. Oo. Pero hindi ko alam, pinalitan na daw kasi yung Yap sister ba yun? Mama Loy, tama ba? Talaga ba? Oo, yun ang sabi ng mga netizens sa Reddit ha. Oo. Ako ang alam ko sila pa rin. Talaga? Oo. Eh, yun ang sabi-sabi lang doon. Mm. Kaya nag-iiba daw, lately daw, iba yung styling ni Catherine. I'm sure nakakarating din naman yung kay Catherine Oo. ano, at bibigyan niya ng konsiderasyon sa susunod no yung Yes. bawat isusuot niya, di ba? Oy, nako, congratulations kay Oliver Kayne. Ay, bakit? nangyari? Eh di nakapili niya ang SB19. Sana all! Makapagpa-picture pa siya. Ah. Di ba? Oo nga, ayan. Oy, may report ating correspondent sa US na si Oliver. Oliver, take it away.
Eto na nga, nagkaroon ng kauna-unahang pop-up merchandise store ang SB19 dito sa Los Angeles nitong July 25, Sabado. Ginanap ito sa 100 Thieves Compound sa Culver City. Ito ay para i-celebrate ang nalalapit na global stage happenings ng Mahalima. Mahigit na 800 ang nag-RSVP sa exclusive pop-up event na ito at maaga pa lang ay marami na ang mga nakapila. Hindi announce at wala sa plano ang pagdating ng 5 miyembro ng SB19 na sina Stel, Justin, Josh, Pablo at Ken. Kaya ang first 50 people na unang nakapasok para bumili ng mga merch ay nagulat dahil sinalubong sila ng 5 para mamigay ng exclusive gift box at magkaroon din sila ng pagkakataon na magpa-autograph din sa mga ito. Bandang tanghali ay nagulat din ang mga nakapila sa labas dahil sinurprise din sila ng SB19 para batiin at makasalamuha ang mga naghihintay na makapasok sa loob. Tuwang-tuwa ang mga namimili ng mga exclusive merchandise dahil sa iba't ibang packages ang pwede nilang bilhin katulad ng jerseys, muscle tees, towels, trading cards, photo cards at LSB Light na pwede nilang pamilian at orderin. Magkakaroon ng Thanksgiving fan meet with 18 sa August 8 and 9 bago ito tumungo ng Japan para sa Summer Sonic Festival 2026. Abangan natin ang mga magagandang nangyayari sa Mahalima sa mga susunod na buwan. Ito po si Oliver Carnay ng Hollywood Flip sa Hollywood, California. Oh. Ayan! Parang kakabahan na si correspondent Ayun. na. Oo nga. And speaking of grupo, abay syempre, tayo naman ay tuwang-tuwa para sa grupo na nagagapo ang mga kalalakihan. Oo. Sino Oo. yan? Syempre, ang Vision. Yeah! Ay, wow, ideal vision! Gaga, hindi Ideal Vision. Salamin yun. Nakakaloka. Nagagawa ang mga lalaki, ideal vision. Diyos ko, ayaw ni Doc Jessica din ng ganyan. Na may 200 plus branches na nationwide. Oo, yung ND, nag-iisang branch lang yan dyan sa Mother Ignacia. Yes! Kaya pupuntahan lahat doon yung mga gustong magpaganda, gustong magpa-slim, Yes! gustong magpa-facelift na non-invasive, Yes! yung kanilang endo-laser lift, Yes! yung kanilang ultra-slim, Yes! yung kanilang NV Halo, lahat. Yung Diba? kanilang HIFU and Elite. Yan. Nagtitinry ko yung yung HIFU. Oo. Diba? Ganun lang, ganun. May bumati sa akin nung napagana na. Ano sabi? HIFU! Ay! Talaga? Talaga? Ano sinagot mo? Hi din fu! Ay! Powerful! Anyway, naku, eto Ano na. na, back to vision? Oo nga, Saan na tayo napunta? Ako yung natutuwa para sa mga batang ito, no? Talaga namang halos muntik na silang mag-quit, no? Dahil nga medyo matagal na rin, halos 5 taon na rin sila sa industriya, pero wala pang ganap. At ito nga, sa nakaraan nilang konsyerto, Yeah. ay may nakapanood na mga Japanese agents. Yeah. Oo, at ang kanilang pangalan ay Pia Corporation. So sila ay kinausap ang Cornerstone para sila naman ay dalhin sa Japan. Ay, wow! Yes, o diba ang tanay? Anong gagawin nila sa Japan? Na ima-manage sila sa Japan or mag-show lang sila sa Japan? Nandun sila sa Japan talaga. Parang ititrain yata sila sa Japan. I think to manage Kaya naman yung kanilang intro ay natatry sila mag-intro ng Japanese. Japanese. Irishamase! Ganon? Yes! Itong ulat. Ayan. Hi mga ka-updates! Konnichiwa minasan! Vision desu! Papa isang panibagong milestone ang nakamit ng Pipa Powerhouse na Vision matapos nilang pumasok sa isang partnership sa isa sa pinakamalaking entertainment at ticketing company sa Japan, ang Pia Corporation. Naimbitahan tayo sa media launch ng nasabing partnership na ginanap sa Cornerstone Studios headquarters kung saan nagkaroon tayo ng pagkakataong makadaupang palad ang mga member ng Vision na sina C13, Sam, Franz, Vince at Patrick bago sila lumipad patungong Japan para sa mga proyektong inihanda para sa kanila ng Pia Corporation. Isa tayo sa unang miyembro ng media na nabigyan ng pagkakataon na makapagtanong sa grupo. Isa sa mga una nating naging tanong ay kung meron na ba silang partikular na awitin na isasalin sa Japanese kasunod ng kanilang partnership sa Pia Corporation. Ito ang kanilang naging sagot at ang kanilang pasample para sa ating lahat. Pwede naman sabihin, tatapos pa lang po namin mag-record ng isang Japanese song. It's one of our songs from before and personal favorite po siya ng Pia Corporation. So sila po talaga yung nag-request na gumawa kami ng version ng Japanese ng song na to. Pwede ko sabihin yung title. So, this is one of our songs. KNT po. Yes. So yung KNT po, naging favorite po nila.
Kasi nung sinabi po nila sa amin na kahit hindi nila naiintindihan, napapa-vibe sila, nakaka-connect sila. Nakaham nila. Yes, nakaham nila. So, yun nga, napag-decided na rin ng team, ng Cornerstone and ng Pia Corporation. Ito yung maging launch song namin sa Japan. And naging medyo tricky sa amin yung pagka-record ng Japanese song. Kasi first time namin din na full Japanese song. So, tayong di ba, yung nag-guide sa amin. Yes, may coach po kami. May coach kami. Pero excited po kami kasi nung narinig na po namin yung raw version ng song, doon pa lang maganda na. So what if yung final pa, diba? Nung So, inaaral nga natin yun, yung lyrics nun, sobrang nag-enjoy talaga kami. Kasi sobrang bago yun sa amin eh. Siyempre, kumbaga, new, experience siya. So parang gagawin talaga namin yung best namin by that. And with that, sobrang exciting lang yung crossover moment namin na from P-pop to Japan. So excited talaga kami na gawin yung sa Japan, yung music namin, spread yung passion namin, and itaguyod pa yung P-pop. pwede namin ma-introduce pa yung OPM sa Japan. So, yun, sobrang honored and humbled kami sa moment na to. やっぱ君を探してたいやっぱ君を抱きしめたいやっぱ君は僕の夢みたいやっぱ君がよ愛してたい Naitanong din natin sa kanila kung nakaranas na ba silang makatanggap ng indecent proposal bilang artista. Narito ang kanilang nakakalokang sagot. May mga nababasa online. Totoo ako. Sa live, actually sa live, sa mga live po. Tsaka sa mga request message. Yung DM. Yung mga request message, meron po. Ano ang mga pautot na proposal nila? Or may indecent pa silang? Ang pinakamalala lang nun po sa akin is yung parang nag-request na pwede ka bang mag-send ng ganito o ganyan. Pero nasa request po siya, di ko siya sinisin eh. Di ko Ano yung na-accept ganito ganyan? Mag-send ng... Note? Ganun po. Ganun. Uy, hindi yung sinend ko sa'yo Siya pala. Yes, parang same lang din, nagaya ng video call. Alok ng amount. Ayun. Pero sobrang tagal na po nun eh. Parang 3 days pa ako. Siguro... Sabi niya ako talaga. Noon pa naman yun eh. Hindi kasi na-click ko lang siya sa... Huwag masyado mataas ha. Masirang tarifa. Parang kasi parang yung proposal niya parang very formal. So parang na-curious ako kaya pinindot ko. Oo. Pero before pa yun. Tapos ayun, parang nabasa ko. Pero hindi ako nag-reply. Saan? Meron pa? Ganun din, same lang. Na mag-send lang itong photo, itong amount. Opo, may nakita lang ako online na message. Kasi, di ba pag sa mga hidden request, tapos hindi ko makikita yung message, nakalagay lang yung message. So, curious ako i-click ko kasi minsan may mga importante doon eh. So, pagka-click ko nung isa, sabi wala ba daw picture ng armpits, gano'n. Sabi ko bakit, anong meron? Nakakaloka ang mga offer, di ba? Naitanong din natin sa Vision kung bago pa man dumating ang pagkakataong makipag-partnership sila sa Pia Corporation, dumating na ba sa punto sa kanilang karera na naisip nilang sumuko na ng tuluyan at mag-quit bilang bahagi ng isang P-pop boy group? Narito ang kanilang tapat na sagot. Hindi po mawawala yung ganong doubts and thoughts. Lalong-lalo na mag-5 years na rin po kami. Maraming ilang beses na rin po namin napag-usapan na what if mag-focus na lang kami sa sarili-sarili namin mga career or baka merong tamang mga opportunities for each members. And Well, ginawa na lang natin inside joke yun. puro 5 years na kayo. 5 years na tayo, tara na. Alis na tayo. Ako lang nung last time po, nung nandito tayo, nag-open up ako sa kanila, sabi ko, boys, ganito ganyan, kumusta kayo? Parang kaya yung ganito ganyan. Wala rin maintindihan. Hindi kasi sobrang lang talaga mo, parang biglaan lang din yan. Kasi nung time na po yun, sobrang down na down ako. Like parang, Sunod-sunod po kasi ganap po namin nun. Nag-drain din po. drain po talaga ng malala. Tapos parang sinabi sa kanila, after concert, after ng mga ganap natin, ano na kaya magiging takbo natin? Tapos tinatanong ko sila,
isa-isa, after 5 years, Wars, ano kaya? Anong tingin niyo? Isa-isa ko po na parang, ikaw Kuya Phil, anong tingin mong mangyayari sa atin after 5 years? Yes, parang, wala. Gusto ko lang din po kasi mailabas yung feelings ko po na parang, for sure hindi lang din naman ako nakakaramdam nito, sila rin. Yeah, tapos yan, sunod-sunod na, agad sa isang, pre, alam mo, ako rin, nung time na to. Actually, naramdaman ko siya. Sabi ko, tatanong to ng ganito. Sabi ko, siguro nararamdaman niya rin yung nararamdaman ko ngayon na 5 years na, saan na tayo? Ano nang gagawin natin? Ano na mangyayari sa atin? Tapos, paulit-ulit sa amin yung sinasabi siguro ni Lord na, huwag kayong susuko, ito sa inyo, Japan. So very thankful kami, very blessed. Nung nalaman po namin yung parang, oy, may liwanag. isa po sa mga parang binigay sa amin yung Japan. Pero ang dami pa rin pong ibang blessings na after ng concert, sunod-sunod din talaga yung iba pang mga ganap na binigay sa amin. And parang sign po siya na kung iniisip nyo na tapos na to, ganyan, marami pang pwedeng mangyari, marami pang pwedeng opportunities na ibibigay sa amin. Patunay ang partnership na ito na patuloy ng lumalawak ang impluwensya ng P-pop sa international stage. Tunay na kahanga-hanga ang dedikasyon at determinasyon ng Vision na ipinapakita ang talento ng mga Pilipino hindi lamang dito sa ating bansa, kundi maging sa Japan at iba pang panig ng mundo. Habang patuloy nilang iwinawagayway ang bandila ng Pilipinas sa pamamagitan ng kanilang musika. Inaasahan din ng mas marami ang oportunidad at tagumpay na naghihintay sa Vision sa kanilang international journey. Mula dito sa Cornerstone Studio, ako po ang inyong chismosang correspondent ng Audrey Showbiz Update. Ay, taray. Oo. At maadagdag ko lang yung mga Japanese na management company, hindi sila invited ng Cornerstone to watch the show. They went there, Nagbayad sila. Nagbayad sila, gastos nila. Gusto lang To nila scout, yes. ayaw nila na sila'y makukonsyos dahil andun sila. So, Kaya sinabi. lihim silang nanood. Nanood. Kaya nung Naghahanap nagustuhan talaga nila. sila. Yes. Alam mo, nakasama ko yan sila noong 2023, nung nag-US show sila. Ang laki ng pinogi nila this time. Ano yan? Nang paritoke? Wow! Wow! At ikaw talaga nagsabi nun. Hindi, ang pupogi nila ngayon. Ganun this talaga, time. pag Blooming. di ba, nagiging blooming siya. Yes. Parang Kapag ano yan talagang eh. tumataas din yung confidence level. Yes, Exactly. Diba? tama yun. Di ba parang yung, Yes. di ba pag yung beauty queen or yung beauty king, gusto mo yung beauty king? Di ba pag kinoronahan sila, lalong tumitingkad yung ganda nila. Yes. Ganon. Kasi nga, level up din yung kanilang Correct. self-esteem, Correct. yung kanilang confidence, Yes. diba? At ito pa isang balita, Mama. Ay, ano ba yan na? Eto. Eto na nga nakakalokang balita, Papa O. Pinapatawag ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ang noontime program na It's Showtime kaugnay ng mga reklamong natanggap nito laban sa episode na ipinalabas noong July 24, 2026. Ayon sa MTRCB, nakatanggap sila ng maraming reklamo mula sa publiko kaugnay umano sa hindi angkop na eksena at mga pahayag na inilarawang racially insensitive o colorist. Batay sa inilabas na notice, ang reklamo ay may kaugnayan sa Memorimar skit sa segment na Laro-Laropi, kabilang ang mga eksenang kinasasangkutan ni Vice Ganda at Ayon Perez. Pinadadalo ng MTRCB sa pagdinig ngayong July 29 ang mga kinatawan ng GMA Network at ABS-CBN upang magpaliwanag sa naturang mga reklamo. Bago matapos ang July 25 episode ng It's Showtime ay humingi na rin ng paumanhin si Vice Ganda kaugnay sa mga birong ginawa nito sa naunang episode. Sa ngayon ay hinihintay pa natin ang ilang development tungkol sa pagpapatawag ng MTRCB sa It's Showtime. Ayan. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, mga nanonood kasama na hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na. Click lang yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At syempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko. That's Mama Loy. M-A-M-A-L-O-I. Meron po tayong bagong vlog chat. At kung nais po magpaayos ng inyong condominium, bahay, o kaya opisina, or mga restaurants, business establishments. So kung nandyan po ang La Vida Creatives ni Mama Loy na handa po maging katuwang niyo sa pag-realize ng inyong dream spaces. Email nila po kami. Ayun po yung email address namin. Okay, i-message niyo po kami sa aming mga social media accounts, La Vida Creatives. Thank you so much po! Yes, at syempre pa, ang ating panayan naman, ang dami na intriga. Kasi, tinanong, tricycle driver na ba ngayon si JR Shapo? Mula sa pagiging
first runner-up sa PDA o Pinoy Dream Academy noong 2006. At sumikat din naman, no? Biglang naudlot ang karir, tapos ngayon, tricycle driver na ba siya ngayon sa Toledo City, Cebu? Ay, naku, yan po ay sa OGDS Inspires. Yes. Matutunghayan, panoorin po ninyo. Very inspiring. Nasa TV5 na rin po tuwing linggo, 3:15 p.m. Yeah. Maraming salamat sa Tapsi ni Vivian. Yan po ay may masarap na bulalo sila dyan. Yes! Hindi nyo na kailangan pang umakyat ng Tagaytay para lang makahigop ng napakainit at napakasarap ng sabaw. Yeah. Ay dyan lang po sa Tapsi ni Vivian. Maraming branches dyan sa Metro Manila. I-google nyo lamang po kung alin dyan ang pinakamalapit sa inyo. Yes. At para po rin silang karinderya na bukas sa lahat ng gustong kumain. Ay, Ate V. Oo, di ba? Karinderya talaga sila, masasarap. Lalo na yung kanilang dinakdakan. Ay, Yung kanilang mga sinigang. Oo, di ba? Yes. Oo. Ang menudo, kompleto. paborito ko. Oo, yan ang Tortang Tapsi talong. ni Vivian. Yes. Masarap din ang kanilang tapsilong. Yeah. At syempre pa ang Ultra Mega. Oo naman na. Sa mga gustong makapamili ng napakamumurang bilihin, lalo na sa taas ng presyo ng mga bilihin ngayon, lalo na sa maliit na kinikita natin sa pang-araw-araw na buhay, importante lang na may mapaglagakan ng murang bilihin. Yes. Ultra Mega po ang ating tinutukoy na may 41 branches nationwide. Diba? I-google nyo lamang po kung alin dyan ang pinakamalapit sa inyong tahanan. Ang dami hong sale everyday, promo everyday, Yes. maraming perks at maraming freebies everyday. Kaya hindi na Yes. sila kailangan pa mag-announce ng 66778899. Yes. Kasi araw-araw may promo sila dyan. Tama. Waedchos, ha? At bilang katunayan dyan, yung po mismo mga sari-sari store at mini groceries, dyan bumibili. Tama. O, di ibig Diba? sabihin talagang sulit talaga ang budget ni Macy's. Di ba? Diba? At syempre pa, Tamay Lane, Yes po, mga Alaska babies ko po dyan. Tamerlane Mopia lang po sa aking Facebook, Instagram at TikTok account ako. Shoutout lang po dyan kay Doc Rhea Trinidad po sa ating NV Skin and Beauty and Wellness po, Doc grabe Rhea. naman po yung ano, Yes. kahit sa kami nagpunta. Diyos ko talaga. Adik ba yan? Ha? Bakit payat? Grabe po yun. Pumayat ng adik na. Grabe. Yan o, kasi... Hindi po, adik po siguro sa slimming program Yan. ng Yes. English Beauty and Wellness sa si Tamay. Yes. Grabe din yung ano yung gulat nila Tito Edward Teng. Oo. Nagpunta ako kanina para sa ating outfit sa Miss Philippines USA, di Wow. ba? Ay, oo nga. Oo. And speaking of outfit natin, di ba? Oo. Yes. Tito Edward Ting. Yes. O ito naman, nag-birthday si Raw Uson. Ay, happy Yun, birthday! nagdadamit din sa atin si Raw Yes. Uson. Raw Uson, papasyal ako dyan. Happy birthday! Kasi pumayat nga ako, Ram! di ba? Oo. Since pumayat ako, eh pupunta ako dyan, magpapa-alter ako. Yeah! Ng ego. Ng ego. Happy birthday, Ram! We love you! Diba? Ryan Ablasa Uzon. Yes, at sa October 2 and 3, nandyan po kami sa Abu Dhabi at sa Dubai, ha? Kasama po si John Sapoco, si Marisa Sanchez, at si Miguel Ifani, Attorney Ed Chico. Ako pong mag-host ng show Yes. na yan, ha? Kaya sa mga gusto mag-sponsor at mag-inquire ng tickets, ayan po ang numero. Ayan. Tumawag Yes. po kayo dyan, ha? Naku, Yeah. ang nakakatuwa, ang dami na raw tumatawag, nagpapareserve ng tickets. Yay! Ayan, see you there, ha? At syempre from Rena, Yes, hello mga ka-update. Papalo naman po ng aking FB page. Ating Rena po, F-R-E-N-A. nakapost na po dyan sa page ni Rena yung pagtatalamitam nila ni Juliet. May video? Tama yun po yan. Bawal, hindi bawal yun basta hindi nakikita. Ha? Kasi naka-insert na. Ayan, kilig na kilig ko. Nakakaloka. Oo. Anyway, ayan. Siyempre si Tita Lita, Tita Shirley, Tita Ruby, ang aking mga tita-tita dyan sa Megacom Electrical and Construction Supply. Dyan sa kahabaan ng Commonwealth. Ayan, yung mga murang bilihin ng construction materials, dyan po kami namimili. Mura dyan. Oo. Ayan, mga tita ko. Ayan, ha? At ito po ulit yung lingkod, Papa Osin Ontitia, na lagi nagsasabi. At nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayo makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi yung hinihirit sa amin?
Ichika mo na, dali. La 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 la. Ichika mo na, dali. One more time. La 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 la. Ichika mo na, dali. Alam mo talaga, para mapatunayan natin kung ano na, nakascore na si Jonel. Oo, Tanungin natin si Jonel. Tama. Junel, come here. Junel! Junel. Totoo ba? Junel. Baka mamaya hindi Oo pa. nga. Junel, ano totoo? Kasi ang claim ni Mrena, Oo. yung muko ka. Ayan. Ang claim ni Mrena Yan. ay Oo. tapos na raw, napagbigyan ka na raw nung Aha? gabi. Ay. Totoo ba ito? Opo. Kung nagsasabi ka ng totoo, kiss mo siya sa lips. Ayan. Ay! Sige nga. Kung talaga nagsasabi ka talaga ng totoo, kagatin mo siya sa leeg. Tinagal.